Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Tignan natin ang mga mensahe. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance. Ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. More messages sa spirit guide. Okay. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe para sa atin. Ten of Swords. The Emperor. The Chariot. Three of Pentacles. Knight of Pentacles. Seven of Swords. Temperance. Queen of Swords. Five of Pentacles. Page of Pentacles. Three of Cups. Page of Cups. Two of Wands. Okay. Seven of Swords means lies, cheating, maraming tinatago sa iyo ang person mo, maraming kasinungalingan, na kung saan siguro paulit-ulit na lang. Paulit-ulit niyang ginagawa yon. Tapos, dumating yung very controlling siya. Ganun yun kasi minsan, yung isang taong gumagawa ng kalokohan, takot sa sarili niyang multo. No? Kapag siya yung gumagawa ng kung ano-anong mga kalokohan dyan, tapos, binibintang sa'yo, na kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi at binibintang sa'yo na porket ikaw ay gumagawa ng kalokohan, takot siya sa sarili niyong multo. Ngayon napagod ka na, Queen of Swords dito, napagod ka na sa paulit-ulit niyang pananakit sa'yo. Ten of Swords dito, Queen of Swords, Ten of Swords dito, ibig sabihin, you already cut this person off sa buhay mo. Tinapos mo na yung relasyon mo dito sa taong to. Ten of Swords means painful ending. Kahit painful ending yan, Five of Pentacles dito, minsan nararamdaman mo yung kakulangan sa buhay mo. Apakalaki ng kakulangan sa buhay mo. Siyempre, minsan mo minahal tong taong to hanggang hindi na naging maayos ang inyong naging relasyon. Pinutol mo na talaga. Pero tong Ten of Swords dito means if there is an ending, there will be a new beginning. New beginning with someone na maaaring na dyan mag-o-offer sa'yo ng isang mas magandang relasyon, mas stable na relationship. Maybe you will meet this person, ipapakilala sa iyo ng common friends ninyo. When you enjoy yourself with your friends, maybe common friends ito, doon ipapakilala sa iyo tong taong to. Nandiyan na siya sa iyo, magkakaroon siya sa iyo ng damdamin tong taong to, sabihin natin paghanga, magiging maganda ang opportunity para sa inyong dalawa. You will plan to explore with this person. Maganda ang inyong pagtutulungan. Sabihin natin maganda ang inyong connections. No, na parang lahat ng mga pagsubok na darating sa inyong magiging relasyon, ups and downs, mga challenges yan, kahirapan, kasiyahan, nandiyan siya palagi at mau-overcome yung pareho. And it will come to you in its divine timing. So just be patient. Sabi nga, yung tamang taong inilaan para sa'yo, hindi, kahit sabihin mo nalagpasan mo yan, magbabounce back yan at babalik sa'yo at pagtatagpuin ulit kayo ng universe in its divine timing. Kasi malay mo, nakasalubong mo na pala tong taong to minsan, pero hindi pa yung right timing para sa inyo. Pero yung tamang panahon na kung kailan ipapakilala kayo sa isa't isa ng universe para sa isang mas magandang pagsasama, darating yan sa divine timing, sa proper timing, sa right timing, sa perfect timing para sa'yo. Maniwala ka lang.
Magtiwala ka lang. Trust the universe, trust God, trust the process. The right person will come to you in right time. Pinapatatag ka lang sa mga problemang napapagdaanan mo sa buhay. Maaring dumaan ka sa isang ganitong klaseng relasyon in order for you to become more stronger and better person, na once na nakilala mo na tong taong to, napaka-tamis, napakasaya ng inyong pag-ibigan. Tignan natin ang mga messages sa inyo to. Have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Have faith. Ang mga angels na ang gumagawa ng paraan. Engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. And this person that the divine will give you, eto na yung maaring kahantungan ninyo. Engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Higher level of commitment. Engagement. Maniwala, magtiwala sa proseso ni God. Na kahit ano pa man sa ngayon, nahihirapan ka, nasasaktan ka, maybe think about it. Kung mahal mo yung taong yan, bakit ka paulit-ulit na sinasaktan? Kung minsan, maaring bigyan pa ng pagkakataon, pero kung ilang beses ng paulit-ulit, you have to respect and to love yourself first. Tama na. Pagpahingain mo yung puso mo at hayaan mo na ang mga angels, ang universe, si God, mag-alaga ng puso mo. I-offer mo yung pain na yan kay God at siya nang bahala to take care of it, at siya nang bahala kung kanino niya ipapahiram yung heart mo to someone na mapagkakatiwalaan niya para alagaan ka at para mahalin ka. Maniwala lang kayo sa proseso. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.